Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Galing tayo sa gawa ng Vicariate meeting. Kasama natin na ating mga kasamaan ng mga pari doon sa Kanhayupon, Dimiao, Bohol, sa San Isidro Parish, Dimiao, Bohol mga kapatid. So, pag-usapan natin mga kapatid, may pumasok sa talakayan namin kagabi na isa daw baptist pero hindi sila magkatulad ni Pastor Rian Fuentes mga kapatid. So kita niyo kung totoo na may banal na espiritu sila, kahit yung mga baptist mga kapatid ay hindi magkatulad, no? So ngayon mga kapatid, nagbigay tayo ng komentaryo sa sa dialogue namin ni Pastor Rian, no? So i-play natin yung kanyang speech at magbigay tayo ng komento mga kapatid. Hindi natin matatapos ito, pero maganda po ito na mabigyan natin ng mga reaction. Dahil kapag hindi po ito mabigyan ng akalain ng mga tao na totoo yung sinabi niya, di ba po? Shout out na co-fathers sa San Lord. So dito tayo, pakinggan natin, no? Na masulbad ra ang top most number one problema sa kalibutan, religious problem. And once and for all, here in the province of O kaluoy sa Ginoo. Espiritu na siyang premise natin, dahil ang unang iglesia, kung wala silang banal na espiritu, wala po silang otoridad. Number 2, dito po sa talata ng Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After we believe in the Lord Jesus Christ, silyado po ng banal na espiritu ayon sa talata ng Biblia. So dito po mga kapatid. So dito mga kapatid, ang premise niya, bakit may authority sila? Dahil may banal na espiritu. Paano maging may authority, no? At paano makakonect kayo kay Pedro? Wala naman. No, kahit yung mga pastor nila wala silang apostolic connection. So itong ginagawa ni Pastor Rian, self-proclaim po ito. Dahil mismo yung kanilang ito po, Baptist scholar, no? The New Testament speaks also of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages. The New Testament does not prescribe a succession of churches or bishops. Nandito po ito sa Baptist Faith and Message Article 6, page 6, Clear Admission, No Apostolic and Episcopal Succession. So dito, paano tayo makonect? Dahil yung banal na espiritu, paano natin malaman? No? Ang banal na espiritu is in the church. No? So, tingnan natin mga kapatid, no? So, ang banal na espiritu is clearly and visibly working in His church. In the Church of Christ. Dahil mag-connect siya sa Espiritu Santo at si Pastor Inting din. Lahat ng pastor naman ay mag-connect sa banal na espiritu. Dito po, sa Pentecost. Meron bang baptist dito? Wala. No?
They were all together in one place and they were all filled with the Holy Spirit. The Spirit descends on the gathered church, not on isolated individuals. Pentecost is the birthday of the church. Ang nandun, sino nandun? 122 po. 120 po ka mga tao. At sino yun? Membro po sa Simbahang Katoliko. Nandun si Mama Mary. Hindi baptist yun dahil wala naman si Mama Mary sa kanila. O nandito po, yung 12 apostles nangunguna. Sino bang nandyan? Si Mama Mary at mga santo. At hindi naman sila konektado sa mga apostol. Inaamin nila yan. No? Kaya nga, na-surprise nga ako bakit tinanggap ni Pastor Rian yun. Di ba? So, kailangan makonect tayo sa mga apostol, no? At sa kanilang official magazine, hindi po sila konektado sa mga apostol, no? General admission po yan sa lahat ng mga kapatid natin, na mga... So, sinasabi nila, ito yung komentaryo nila mga kapatid. Diyan sa, sa Timothy, ang obispo, ito, no, yung bishop ninyo, dapat isang asawa. Therefore, no, hindi pwede na Katoliko yan dahil wala namang asawa yung mga obispo ng mga Katoliko. Yan ang sabi nila, ang nabasa nila. Itong 1 Timothy chapter 3 verse 2. Ang obispo ay dapat walang kapintasan. Asawa ng isang babae, mahinahon, may pagpipigil sa sarili. Tito, Kapitulo 6, versikulo 7, kung may lalaking walang kapintasan, asawa ng isang babae, at mga anak ay mananampalataya. So, dito mga kapatid, sasabihin nila, kailangan pala na may asawa. Hindi pwede yung obispo ninyo. Hindi po ito requirement mga kapatid na maging obispo ka. Bakit? Kung ganon, si San Pablo ay hindi maging obispo. Si San Pablo, alam nyo ba? Si San Pablo isa sa mga apostol, di ba? Equivalent sa obispo po yan. Alam nyo ba na walang asawa si San Pablo? Nabasahin natin. Ang patunay, mga kapatid, nais ko sanang ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Sa mga walang asawa at sa mga balo, sinabi ko mabuti para sa kanila ang mananatiling gaya ko. Ito yung logic ni Pastor Rian. Ganoon, no? Kayong ang obispos mga Katoliko, malinaw na malinaw sa talata na ang obispo ay dapat may isang asawa. Hindi naman requirement yon. Dahil nung una ay hindi pa po yan na ng simbahan na bigyan ng decision or disiplina. Disciplinary po yun. Yung hindi pag-aasawa ng obispo. No? At kung ganon, na absolute po, hindi po yan Katoliko. At paano si Pablo? Walang asawa, unang Korinto 7, versikulo 7. At may implied ba na command si Kristo nito? Meron. Mismo si Kristo ang nagsasabi nito. No? Matthew chapter 19 verse 12. May mga taong pinipiling huwag mag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Malinaw na malinaw, di ba? So dito mga kapatid, si Kristo na po ang nagsabi niyan. Si Jesus ang nagsabi, may mga tao
Piniling huwag mag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Malinaw na malinaw yan, ha? May talata tayo. Ang walang asawa, 1 Corintios 7:32. Ang walang asawa ay nag-alala sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya kalugdan ang Panginoon. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang mananampalataya gaya ng ibang mga apostol? So may karapatan naman, pero hindi niya ginamit ito. Patunay na pinili niya ang pagiging walang asawa. So, kita ninyo mga kapatid, yung argumento ng mga kapatid natin, ng mga pastor, na nagsasabi na hindi po yan. Nagkamali po kayo, hindi po yan requirement. No? Alam nga naman kung tinawag sila ng Panginoon, katulad ni Pedro, alam nga naman pabayaan nila yung kanilang asawa, kanilang mga anak, di ba? So, hindi po yan. And then, ang simbahan may authority. Diyan lamang ang simbahan. Totoong tatag ni Kristo. Si Kristo na nagsasabi nito, ha? Anong sabi ni Kristo sa banal na kasulatan? Malinaw na malinaw po. Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban dito. Ibinibigay ko sa inyo ang mga sa iyo, singular. Sa iyo. Di ba? Singular. Siya na nakatanggap ng susig ito. Ng kaharian ng langit, anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Anumang iyong karagan sa lupa ay kakalagan sa langit. No, ito po ay authority. Tinatawag siya na kepa or batu. Si Pedro mismo ang tinutukoy na batu, hindi ibang bagay. So, yan po mga kapatid. So, anong ipahintulot sa simbahan dito sa lupa? Ipahintulot sa langit. Ang ipinagbabawal po ay pinagbabawal din sa langit. At yan na po ang official statement ng simbahan. The vow of celibacy. Matthew chapter 19 verse 12. Matthew chapter 19 verse 12. So ang simbahan na po ang nag-declare nito, no? Why does the Catholic Church require it in Latin rite? Una na intensyon ng simbahan, imitation of Christ. Yun pala ang rason. Imitation of Christ. Jesus himself lived celibately for the kingdom of God. Pangalawa, undivided heart. A priest belongs totally to God and to the people. No, yan po. No, ang ganda ng theological na perspective ng simbahan. Ano pa? Pangalawa, spiritual fatherhood. He gives life not physically but spiritually. He become the spiritual father. Pang-apat, eschatological sign. Celibacy points to heaven, where neither marry nor are given in marriage. Matthew chapter 22 verse 30. Yan po yung theological reason ng simbahan. No. Ang ganda ng theological reflection ng ating simbahan, no? Pakinggan natin yung pakinggan natin. Hindi naman yung tao ang sinusunod, si Kristo naman ang sinusunod natin. So yan po yung ng ating simbahan, yung intention ng simbahan. So patuloy tayong makinig mga kapatid ni Pastor Ian. So kung totoo na nakatanggap sila, questionably pa yon, dahil self-appointed, self-proclaimed po yung
magbabasa ka lang ng talata, tinatawag yung proof texting. Yun ang nangyari ni Pastor Ian. Proof texting. Ano ba itong proof texting? Basahin natin mga kapatid. Ito po yung proof texting na kalimitan na rason. Proof texting, ito po, the practice of taking isolated Bible verses out of their context and using them as proof for a doctrine or position without regarding for the whole of the scripture, historical, hindi nila consider yon, historical setting, and authoritative interpretation. Find a verse, quote it, and discuss. No, isolated verses ignores surrounding passages, detaches context. Walang historical, literary, and theological foundation. Assumes private interpretation is sufficient. Ito yung violation ni Pastor Ian. Proof texting. Totoo yung totoo yung claim ko dahil yan ay nakasulat sa Biblia. Assumes private interpretation is sufficient. And then avoids authority questions. Who interprets? Kung tatanungin natin, sino ba nagsasabi na Bible scholar? The Bible itself warns against this kind of handling. Ano yung violation ni Bishop Rian ngayon is private interpretation. The prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Malinaw na malinaw niya, may warning na po ang banal na kasulatan sa private interpretation. At ito po yon mga rason na watak-watak na po yung mga Baptist. Okay? Scripture was written in the church. Totoo yun. Preserved by the church. Sinong nagsulat ito? Written by the church, preserved by the church, and interpreted within the church. So when verses are used without context or authority, Scripture becomes a tool for argument rather than a witness to truth. Yan po. Yan po yung mga problema natin, mga kapatid, no? Sa mga mahal natin. Proof texting po. Kukuha lang ng teksto, talata, and then aangkinin. Paano maangkinin yan? Hindi naman yan nakareferado sa Baptist. No? Okay? At ito si Timothy ay obispo. Obispo po ito. Hindi po ito pastor. Obispo po ito. Yung siya po ang unang obispo doon sa siya po yung unang obispo doon sa Efeso. Yung babasahin nila na Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 na may pastor doon. Hindi po yung referado sa pastor ng Baptist. Referado po yun sa pari at sa obispo. Dahil ang unang obispo doon sa Efeso si Timothy. Paul commands Timothy to remain in Ephesus with authority. This is resident pastoral governance, not a temporary mission. Pero nauna doon si St. John. Early church historian, ito po primary historical proof. Itong atin ay may kinukote talaga tayo. Si Pastor Riyad, may kinukote siya, may trail of blood. Yung trail of blood ay sila lang yung gumawa niyan. Kalas 8 na po. Okay. Then we Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Let us pray for the eternal repose of the poor souls in purgatory. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day delivered, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of their womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, punta tayo sa primary historical proof. Hindi po ito personal na opinion natin. Si isang historian,
na si Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History Book 3, Chapter 4, Section 5. Timothy, so it is recorded, was the first to receive the episcopate of the parish of Ephesus. This is the clearest historical statement. First episcopate Ephesus. In Ephesus. Linaw na malinaw yan, ha? And then may patristic consensus ba yan? Sabi niya may consensus, pero kahit yung dinadala niya, hindi po yun consensus, hindi po nag-align sa argumento ni Pastor Rian Fuentes. Kapatid, di ba? So, yung may patristic consensus ba ito? Yes! Nandito ni Saint Irenaeus of Lyons. Sa kanyang sulat, Against Heresies, Book 3, Chapter 3, Section 3. Ito po ang quotation, the quotation. The blessed apostles handed down the episcopate to their successors. Handed down. Hindi, sino ba itong successor? Bishop din. No? Si Irenaeus. Okay. While Irenaeus does not lease Ephesus here, he establishes the rule of apostolic succession, which includes Timothy ordained directly by Paul. Sino nag-ordain ni Timothy? Si Paul. Ito na naman. Roman Martyrology. Ancient Martyrology, Supplementary Historical Witness. Supplementary po ito. So, nandyan na si Eusebius, nandyan si Saint Irenaeus. Ikita ninyo, mga kapatid, ano yung bigat ng presentation natin sa presentation ni Bishop Rian Fuentes. Ang babaw po. Hindi po mabigat. Hindi katulad sa atin, may historical person tayong kino-quote. Siya, sa kanya lang sarili. Naintindi. Okay? Okay. Dito tayo sa Supplementary Historical Witness, Roman Martyrology. Ito po. Saint Timothy at Ephesus, the birthday of Saint Timothy, disciple of Saint Paul, who was ordained bishop by the apostle and governed the church there at Ephesus. Okay? I-quote nila yung Ephesus chapter 4 verse 11. Wala naman silang obispo. Wala namang obispo. Wala namang obispo. Yung Baptist may obispo pa, wala. I-search natin, ha. Thus, the Baptist church has bishops. May bishop ba sila? Tingnan natin. The answer is no. The Baptist church does not have bishops in the historical or biblical sense used by Catholics, Orthodox, and Anglicans. So, kita ninyo, mga kapatid. So, knockout na sila. Wala silang obispo eh. So, dyan lang, mga kapatid, na punto por punto, makikita natin na yung kanilang claim, lalo-lalo na si Pastor Rian Fuentes, self-proclaim lang po yun. Yung pagsasabi niya na they receive the Holy Spirit, kailan? Makareceive lang tayo kung konektado tayo sa mga apostol. Okay? Simple as that, mga kapatid. Yan po yung problema nila. Malaking problema nila. Hanggang sa ngayon. Di ba po? Yan po yung malaking problema ng mga kapatid natin. So, interpretation versus primary references. Kaya hindi sila mag-ano ng history. Bakit? Wala naman silang history. Wala naman silang history. No? Kaya nga, may history sila, hindi naman sila makakonect historically sa mga apostol. Kaya nga nag-ask tayo, may personal connection ba kayo? Kayo, hindi si Pastor Rian. Wala naman personal connection. Pero yung simbahan natin, meron. No? Yung question ko, binabago niya eh. Ang tanong ko ay, may personal connection ba ang Baptist Church sa mga apostol? So, tayo, meron. May personal, tayo,
lineage. Dahil yung mga, pinakita ko nga, yung mga mukha ng ating mga unang mga Santo Papa. Ang present Santo Papa natin, si Pope Leo XIII. Meron ba sila niyan? Wala. Kung wala sila niyan, hindi garantiya yung personal interpretation ni Pastor Rian Fuentes ay may assurance tayo. Wala. Pero tayong mga Katoliko, solid po. Hindi na kailangan. Kaya nga maraming bumalik eh. Kung makinig ka lang sa mga document ng simbahan, hindi basta-basta yun. No. Ano ba yung authority ni Pastor Rian to interpret the Word of God? Wala. Wala nga silang obispo eh. So ang ginagawa niya, sinabi niya na yung obispo ay interchangeable sa pastor. Kaya nagpabiro tayo, tinatawag siya na bishop. Hindi din siya hindi ako bishop, pastor lang ako. Dahil akala niya yung obispo at hindi po magkatulad. Yung pastor, tingnan natin, pastor and bishop in Greek. Hindi po magkatulad ito, mga kapatid. Yung sabi niya interchangeable daw, hindi po totoo yun. Tingnan mo yung shepherd, one who, Greek meaning poimen, yung pastor is shepherd. One who tends and feeds the flock. Shepherd, pastor my sheep. John chapter 21 verse 16. He gives some as apostles, some as a prophet, some as evangelists, some as pastors and teachers. He described as a function caring, feeding, guiding. Bishop is episkopos, not poimen. No, not poimen. Hindi po interchangeable yan. Ang obispo is overseer. No? Episkopos, overseer, guardian, supervisor. If anyone aspires to the office of episkopos, he desires a noble task. The Holy Spirit has made you overseers to shepherd the Church of God. Episcopos describe an office with authority of oversight. So, hindi po magkatulad. One chief overseer of the local church. The elder, priest under him. Deacons, diakono. This structure is clearly taught by Saint Ignatius of Antioch. So, anong sabi ni Saint Antioch dito? So, sino nagsasabi nito? Si Saint Ignatius of Antioch. Yung nagpangalan ng Katoliko sa simbahan, no? So, hindi po magkatulad. Hindi po magkatulad, mga kapatid. Hindi po magkatulad. So, ang threefold structure of the church, early Christian, is si Saint Ignatius. Ignatius wrote 7 authentic letters while on his way to martyrdom in Rome. He personally knew the apostolic generation. 1. Bishop, chief overseer, Smerian, chapter 8, verse 1, where the bishop appears, there let the multitude be. Is as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. One bishop presides over one local church. Unity with bishop, unity with Christ. Ito po. Presbyters. Tipoy. Council under the bishop or priest. Letter to Magnesians, chapter 6, verse 1. Take care to do all things in harmony with God, with the bishop presiding in the place of God and the presbyters in the place of the Council of Apostles. Presbyters are not independent leaders. They share in ministry under the bishop.
It refers to the priest. So, deacons, ministers of service, let all respect. Ito po ang pahiwatig dito, ang unang formulate nito si Saint Ignatius of Antioch. Siya po ay, sino ba yung who is the disciple? Who is Ignatius? So, si Saint Ignatius po is the disciple of Saint John. So, kita ninyo mga kapatid, malapit maniwala kayo ni Pastor Puentes. Lalo maniwala tayo ni Bishop Ignatius, di ba? So, yan po, no? Ang sagot natin sa quick live lang po tayo. And mag-share din ako sa inyo sa mga additional na magandang bagay po. At pasalamat ako sa mga walang humpay na star senders natin. Si Danny Siporius, 100 stars. Si Ami Naelga, 50 stars. Si Gina Apatan Dinuco, 50 stars. At si Marlene Cornopio. Bumalik na Sister Marlene. Maria Marlene Cornopio, 100 stars. Si Penny Brown, siya yung nangunguna ngayon. 500 stars. Salamat po. Si Antonia Rose, 50 stars. Si Amina Naelga, additional 50 stars. May Father, mangutan ako unsay imong ikasulti ani nga ang akong manghod isa ka CFD dayon sa funeral mi dalbit siya og hatag about sa isip o sa Katoliko. Say dalbit. Din kabahin sa tong doktrina din na ay nasuko nga laing sikta. Nay nagalit daw na ibang sekta. Kini siya, Father, gikan pud ni siya sa Katoliko kauban hamo. So may lumipat daw, nakikinig sa kanya, pero lumipat na sa ibang sekta. Kasamahan namin siya nung una. Dayon, giingnan niya ang among chapel president nga ipabadlong tuod. Maong miadto ang chapel president. So, inuutusan niya yung chapel president na badlungan na. No? Sawayin mo yan. Kay kuno badlungon pero wala man sila nag-abot kay atong pagsunod gabi wala man mibalik ako manghod nga time. Please, Father Tubaga. Una karapatan natin preach ng magandang balita, no? Karon talagang sasaway. Normal lang po 'yun. Okay? Yan lang po muna ha. Fighting Maria Tatak Day with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day deliverance and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So Fighting Maria Tatak Day with a humble heart.